So yeah, for today's vlog, let's talk about action cameras, no? And yeah, when we say action cameras, ang naiisip natin is yung Cinet na standard ng GoPro, right? And when you say action camera, you imagine bulky, yung mga square type, yung mga ganyan, di ba? Alright, let's go. Hindi tayo pwedeng magtagal na naka-stop tsaka nagba-vlog kasi baka malate naman tayo. May shift tayo tonight. I wanna talk about the recent setup that I've been using for the past few vlogs that I uploaded. I think nakagawa na ako ng 4 or 5 videos using this new setup. Hindi tayo techie, we don't know anything else but kung ano yung na-experience, right? And when it comes to numbers, hindi ko rin sa ulado yan. Pwede natin i-share yung specs habang sa editing siguro lalagay ko. But yeah, I'm gonna be giving you guys 3 pros and 3 cons, or maybe more. Let's see. But again, this is a real world review and feedback based on experience. So the camera that I'm talking about is the Osmo Nano. I don't know, Osmo Nano o Osmo Action Nano, hindi ko sigurado. But yeah, it's the Nano. It's the, well, not so new, pero I believe it came out after the 5 Pro and almost the same time as the Action 6, no? With regard to numbers or specifications, ilalagay na lang natin sa sa editing. Lagay natin diyan sa baba kung ano yung specs niya. I'm using the 128GB version. Ilang litro ba, sir? Ha? Ilang litro yung kaya niya? 7. So one thing na like yung talagang pinaka flex ng camera na to is yung size niya, right? And sobrang gaan niya talaga. Hindi na, well, ang OA ko naman yata sa part na yun, but yeah, compared to when I was using Action 4 before, gaan niya kasi magaan ang aray na helmet eh. But alam mo yun, mararamdaman mo yun na yung dagdag na weight kapag naglalagay ka ng camera. But this time na ayan, ito yung size niya, oh. Alright, so simulan na natin pros and cons natin about DJI Osmo Nano. So number 1 is, nasabi ko na nga kanina, di ba? It's the size. So one of the reasons na nag-switch tayo from Action 4 to this camera kasi nga mas maliit siya, meaning mas minimalist din tignan sa helmet, no? And kung makikita nyo naman, hindi niya talaga nasasakop yung di ba? Yung buong chain bar halos nung helmet. And that is one of the reasons why napili natin to. And mind you guys, yung size niya, hindi porket ganito siya kaliit is wala siyang pinapak na power, ha? Kasi yung performance niya, if papanoorin niyo yung mga review, it's on par with Action 5 Pro and Action 6. Alright, so let's talk about number 2 or second sa listahan ng Pro natin. The creative shots that you can do with this camera. I mean, kung papanoorin nyo yung mga cinematic videos na ginagawa ng mga filmmakers gamit tong camera na to, man, galing, sobrang gagaling. Well, sana lang magawa natin yung mga ganun, no? But right now, hindi ko pa alam kung paano ko ma-maximize yung mga kasamang accessories ng camera na to. And for the third one,
sa listahan ng mga pro natin is of course yung new technology or new components ng camera na to, no? Sa papers or sa specs, iisipin mo na same lang sila ni Action 4, no? Lalo na sa sensor, kasi kung hindi ako nagkakamali magka-size talaga sila, right? But when it comes to low light condition, from the Action 4 and on this one, I would say mas maganda yung quality ng picture o ng recording ng Osmo Nano. Hindi lang yun, of course, yung yung overall na itsura or interface ng mismong camera. And meron na rin palang paano ba? So meron siyang normal 10-bit and then D-Log M. Sa previous version or sa Action 4, meron ka lang normal and then 10-bit na 10-bit na D-Log M. I think I should also say na or mention na yung mga ginagamit kong settings is isa lang or same lang. Wala akong binagong settings ko. I'm using manual setting and ND16 na filter. Now let's talk about the cons. So ito yung mga bagay-bagay na hindi natin masyadong nagustuhan kay Osmo Nano, no? And ito rin yung mga reason na most probably aayawan nyo kung sakaling curious kayo na itry yung ganitong klase ng camera. So number one con for me is battery life, and not for the reason na inaakala nyo, kasi ang iisipin nyo like nakakabitin siya sa pagbablog. No, hindi yun. It has enough, or it can perform enough, kasi nakakatapos ako ng isang ride ko na nabubuo ko yung vlog, right? Depende na rin kasi talaga yan sa kung paano kayo mag-record, tsaka kung anong quality yung pinang-re-record nyo. So far I've tried recording at 1080p normally or regularly nasa 2.7K ako. And then I tried 1080p na rin, 4K, right? And 30 fps, 60 fps. I've tried pretty much everything or every mode already. Na-try ko na din yung nakalock siya ng portrait mode, right? So for me, hindi naman siya sobrang nakakabahala. Most of the time kapag nagra-ride ka naman or naglo-long ride ka, meron kang dalang power bank, right? Or meron ka naman din charger sa motor mo. And sobrang alam ko na nasa part na tayo ng cons, pero baka kasi makalimutan kong banggitin, sobrang bilis niya mag-charge. Yung Type-C charging niya, like ilagay niyo siya sa yung kasama niyang cable, dalhin niyo palagi, ilagay niyo sa maliit na bag. Habang nagra-ride kayo, yung vision dock nyo i-charge nyo na, para kapag hindi nyo ginagamit or kapag di kayo nagre-record, ikabit nyo yung camera na to, i-connect nyo sa vision dock para mag-charge. Within 15 minutes you're good to go again for another 1 hour of recording. Alright, so paano ko nasabi na con si battery life kung hindi naman pala sobrang hassle pagdating sa long ride? Of course, may mga time na hindi mo madadala yung camera mo or yung yung power bank mo, right? Or quick ride, tapos mabilisan lang, spontaneous, bigla nagkayaan, nakalimutan mo i-charge yung camera mo, and nakakatamad na ang angas ng e-bike ni sir. So ayun, hindi mo magagamit yung camera mo, di ba? But ang main reason is hindi kasi hindi replaceable yung battery ni Nano. So hindi mo siya pwedeng lagyan or tanggalan ng battery. So the main con
when it comes to that is pag nasira yung battery mo, wala na, di ba? So paano yun? Pwede ba siyang dalhin sa service center tapos ipagawa? I don't know, wala pa ako nakikitang ganong review sa YouTube, right? So kung meron nakakaalam, lagay nyo na lang sa comment section, guys. So for the third con, ito, kung medyo nanonood ka na ng mga vlog about Osmo Nano, madalas mo mapapakinggan to. Overheating. So yeah, before, nung wala pa yung Osmo Nano sa atin, no, nung hindi pa natin siya nagagamit, sabi ko, yan, hindi naman siguro tayo magiging or hindi naman ako maapektuhan yung overheating kasi hindi naman ako nagre-record ng like, yung dire-diretso talaga. Pa seconds lang ako, matagal na yung 2 minutes na isang diretso na recording. Pinapatay ko din kaagad. But yeah, nung nag-ride tayo nung last weekend, yung nagpunta tayo sa Altesa Cabins, yan, nag-overheat yung camera nun. Yeah, hindi natin siya nagamit or na-charge ng at least like, I don't know, 15-20 minutes. But yeah, ang sinisisi ko naman dun kasi is yung automatic charging na kapag nilalagay mo siya sa Vision Dock. So mainit na nga yung mainit na yung mismong camera, tapos pag kinabit mo sa Vision Dock, magcha-charge pa siya. So lalong iinit. Kaya ayun. Pero first time nangyari yun. So I don't think na madalas naman siyang mangyayari kasi talagang mainit lang talaga ngayon dahil summer nga. So yun lang naman. So 3 pros and 3 cons. So I don't know why, but konti pa lang talaga yung mga motovlogger na gumagamit ng Osmo Nano sa setup nila. So mostly talagang nasa either Insta360 Ace Pro 2 or DJI Action 5 Pro or Action 6. Well, maangas talaga yung Action 6 eh. So yeah, if motovlogger ka and nag-iisip ka na gamitin si Osmo Nano, or kung napapaisip ka kung pwede ba pang motovlog si Osmo Nano, so yeah, this is your answer. Pwede. For me, mas maganda nga eh. Mainly because of the size. Kasi it's not too big and it's not too small either. Alright, so I'm almost home, guys. Thank you so much for watching, and I hope meron kayong napulot sa vlog natin for today. But yeah, I always appreciate you guys, and if you like this video, please do like and subscribe. And yeah, kung may mga comments kayo, feedback, questions or whatnot, lagay nyo lang sa comment section. We try our best to be super responsive. So para lang naman tayo nakikipagkwentuhan eh. But yeah, again, thank you so much. Ride safe and stay safe, guys. Yeah, dyan eh.